A Day in My Life, April 3, 2026. Day 3 na ng ating bakasyon. At sinimulaan natin ang ating day 3 ng bakasyon sa paglilinis ng ating munting bahay. Pansin ko lang mga kalola, paulit-ulit lang din ang ginagawa natin sa araw-araw. Kasi nga, hindi tayo nagiging disiplinado. Siguro kung ang bawat bagay o ginagawa natin, ginagamit natin, ay ibinabalik natin kung saan natin siya kinuha or ng maayos, hindi ganito na paulit-ulit tayo ng paggawa na kapareho lang din naman yung ating mga dapat na gawin. Ano mga kalola? Ano daw? Naguluhan din ako sa sinabi ko mga kalola. Anyways, mga kalola, ganito talaga ang buhay. Minsan okay, minsan naman ay hindi. Depende yon sa may katawan o depende yon sa tao kung gusto mong maging okay ang lahat o kaya naman ay hindi. So, nasa atin pa rin ang choice o nasa atin pa rin yung pagpili kung alin ang ating gugustuhin. Yung bang maayos o yung hindi. Siyempre naman mga kalola, palaging dun tayo sa maayos at dun tayo sa tama. Kahit mahirap, basta tama, yun lagi ang ating pipiliin. Katulad na nga ng palagi kong nababanggit sa aking mga anak, kahit walang nakatingin, kahit walang nag-uutos, kahit walang nagsasabi, at kahit walang pumupuri sa inyo, piliin niyo pa din gawin ang tama. Kahit ikaw na lang yung gumagawa at ang lahat ay hindi, kahit hindi na uso ang paggawa ng tama, gagawin pa rin at pipiliin pa rin natin ang tama. At yun naman kasi ang nararapat kahit pa marami sa atin ang kumukundi na basta tama ang pipiliin natin, yun pa din ang paninindigan natin. At palaging sinasabi ko sa kanila na ang tama ay nakabubuti hindi lang sa iisa kung hindi sa nakararami. Hindi tama ang makakabuti lamang para sa isang tao, sa ilang tao, pagkus ang tama ay yung ang iniisip mo ay ang makikinabang ay ang nakararami. Gano'n para sa akin ang konsepto ng pagiging tama. Ay naku mga kalola, maliligo na nga ako. Katapos ko ang maligo, ito na yung isinunod ko. Ngayon kasi mga kalola, bukod sa birthday ng aking panganay na anak, ay may papasyon kami. Kaya naman, ito ang aking para sa mga taong pupunta sa aking papasyon. Ano lamang ito mga kalola, gulay, tapos may konting hipon at isda. Yung isda nga mga kalola, espada lamang siya. Kasi 'di ba nung Monday ba yun? Oo, Monday pumunta kami sa Sabang para magbulong ng isda nga sana. Pero ang karamihan na dumating na mga nahuli nung araw na yun ay espada. Kaya yun lang yung nabulong namin saka mga hipon. Kaya espada at hipon lamang ang nabulong namin. Ayon kasi sa tradisyon nating mga Kristiyano, kapag inaalala natin itong ang panahon ng kamatayan or paghihirap ni Kristo sa krus, bawal daw kumain ng karne kasi nga ito daw ay pambabastos sa kanyang alaala at syempre ayaw natin nun. Sa laki ng paghihirap sa atin ng Panginoon, maliit na bagay yung pagsasakripisyo na hindi pagkain ng karne sa loob lamang ng 40 araw. Unlike sa sakripisyo niyang ginawa sa atin, na maging buhay niya inialay para lamang maligtas tayo. Kaya naman mahigpit natin sinusunod ang paniniwalang iyon. Kahit pa nga ang kapalit nito ay ang pagtatawa ng fasting at kumbaga hindi pagkain ng ng karne, maliit na bagay. May konti rin akong mga ngut-nguti na inihanda para sa kanila. At nakakatuwa naman kasi nung una naming try na magpapasyon last year lamang yun. 5 lamang yung umattend pero ngayon medyo nadagdagan ng konti. Thank you so much. Salamat po sa pagdalo, sa pag-attend. Kaya naman mga kalola, masayang-masaya tayong naghahanda ng kanilang pagkain. At yung unang pagkain inihanda ko sa kanila ay gulay. Chop suey daw yun. Na ang version natin, ang lahok natin, instead na atay ng manok or baboy, hipon na lang na medyo, anong tawag dito, swahi daw yun. Yan. Nag-YouTube pa tayo niyan mga kalulahan ng pagluluto ng chop suey. Kasi hindi naman talaga tayo marunong magluto nun. Kaya naman, sa tulong ng YouTube, ayan nakagawa nakayari tayo ng ating sariling version ng
chopsuey daw yun o sapsoy. Bahala na kung paano yan banggitin. Basta yun. Ay, nagulay na yan. Kaunting kwento lang dito sa aking nilutong chopsuey mga kalola. Bukod sa sinunod namin yung mga pamamaraang sinasabi dun sa YouTube, ito yung natuklasan ko mga kalola sa pampalapot. Instead na gumamit tayo ng cornstarch at hindi available, pwede pala yung crispy fry. Nakakapalapot pala siya and then meron na siyang, kumbaga, kumpleto na yung timpla. Yan. So, ito yung ating chop suey at ang sunod natin ay ang pagprito ng espada. Ligayang walang katulad, lupang lumang aliwalas, palibasa'y gawang lahat ng Santisima Trinidad. Nandoon na makatuwaan, ang Diyos na buong mahal at siyang pinanawan sa Shoutout nga pala kay Nana Selena Plaza. Thank you so much. At eto naman, naghahanda na tayo ng pamerienda para sa kanila. Ito yung spaghetti. Kasi nga sabi ko sa inyo, birthday ng aking anak. Pero hindi kami magsi-celebrate. Instead na mag-celebrate, eto na lang yung gagawin natin. Ito na lang yung gagawin natin meriendahan para sa ating mga mahal na magdadasan ng pasyon. O, diba? At eto na nga, sumapit na ang gabi. Ito pa din, gising na gising pa din. Samantalang, grabe pala yung kanilang pinagdaanan na halos 5 gabi na silang nagbabasa ng pasyon. At ngayon yung gabi, ang walang kupas na prito na naman ulit na espada at etong natira nating hipon, isisigang naman natin. Yun ang ating ipapaulam naman ngayong gabihan. Pagkatapos ko ngang magluto noong sinigang na hipon na nilagyan natin ng pechay bagyo at saka siyempre sili, sinunod naman natin yung pagpiprito ng na naman, espada. Kung mapapansin niyo yung mantika na ating ginamit ay parang gamit na. Siyempre, pinagprituhan natin yan noong tanghali ng din, espada din. Kaya ganun din, gayon lang, paulit-ulit. Kaninang tanghali, chapsuy at pritong espada. Ngayon namang gabi, pritong espada din at sinigang na sipon. Yan. Luto na at ngayon nga ay kainan na kami ng gabihan. At ang kanilang merienda naman ay bihon at itong hotcake na binili ko pa nung mag-opening ng HP. Yun lang mga kalola. Thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang aking mga videos, paki-like and subscribe naman po. At kung maaari, paki-share na din po. Thank you so much.